Mga kapatid, September 30 kagabi, nangyari po ang isang 6.9 na lindol din po sa Cebu. Pero marami pong lugar ang apektado. 16 na lugar ang nakasaramdam din po o nakakaranas din po ng lindol kagabi. Sa nangyari po mga kapatid, hindi po talaga predictable po yung sakuna na darating sa atin. Like po nung nangyari kagabi, bago po mangyari po yung lindol, may mga tao na nasa labas, may mga nanonood ng basketball, may mga tao na nasa isang event, at yung iba ay natutulog na. Pero lahat ay nagulat, natakot, nagsitakbuhan nung nangyari po ang lindol. At lahat, nung nakita ko po yung mga video po mga kapatid, isa lang po yung tinawag talaga na sinabi ng mga tao na, God, tulungan mo kami. Sa nangyaring ito mga kapatid, nagpapaalala po ito sa atin na ang sakuna ay darating ng biglaan at ang kamatayan pwedeng dumating anumang oras. Mga kapatid, ang bahay masira man, pero pwede pa itong maitayo muli. Ang pera, pwede pa itong kitain. Ang kasikatan ay pwede pa itong makuha muli. Pero ang buhay kapag nawala ay hindi na maibabalik. Ito po ay nagpapakita sa atin na ang mga bagay sa mundo ay pansamantala lamang at ang Diyos lang ang tunay nating hantungan at hindi nagbabago. Sa mga nangyaring sakuna, hindi nais ng Diyos na sirain tayo. Ang nais ng Diyos ay gisingin tayo at ibalik natin ang ating puso sa Kanya. Tulad ng mga taga Nineve, sila ay nagsisi at pinatawad ng Diyos. Ganon din sa atin ngayon mga kapatid. Ang nais ng Diyos ay tayo ay magsisi at bumalik sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, yung mga nasa lahat ng bansa at lahat ng lahi na nahatulan na at nangagsisi na ay papasok sa aking kaharian at magiging aking bayan. Habang yung matitigas ang ulo at hindi nangagsisi ay itatapon sa walang hanggang kalaliman upang mamatay magpakailanman. Amen. Kaya mga kapatid, habang may pagkakataon pa, tayo ay magsisi at lumapit sa Diyos. Ngayon, ligtas at buhay pa tayo kasama ang ating pamilya. Hindi po ito tsamba. Ito ay biyaya sa Diyos sa atin. Mga kapatid, kung handa kayong magsisi kasama ng inyong pamilya, inaniyahan ko po kayo na sumali sa aming Bible Study online. Sama-sama tayong magbabasa ng salita ng Diyos, manalangin para tumibay ang ating relasyon sa Diyos. Mag-iwan lamang ng komento o magpadala sa akin ng mensahe.